Ginoo, Ginang, at Senyorita. Maligayang pag-uwi. Ma, pa, sinunod ko na kayo. Nagtago ako ng aking tunay na pagkakakilanlan ng 3 taon. Ngayon ang araw na makikilala ko ang mga magulang. Bakit kailangan niyo pa akong magpanggap na mahirap? Ang pamilya naming 4 ay ang pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng na may napakalaking kapangyarihan kung siya kahit itong munting pagsubok sa pag-uugali ay hindi niya malampasan paano pa siya magiging manugang ng pamilya naming cute. Huwag mag-alala, anak, ipinakalat na ng tatay mo ang balita na bibigyan niya ng puhunan na 100 milyon ang kumpanya niya. Basta makapasa lang siya sa huling pagsubok na ito. Kayong dalawa ay agad kukuha ng marriage certificate at papayag na kami. Tiyak na makapapasa si Aishi sa pagsubok. Ha ha ha. Dumating na siya. Sasalubungin ko siya. He he he. Oh, tama kayo. Magtago kayo agad. Huwag kayong mabuking. Maliban kung talagang kinakailangan, bawal kayong lumabas. Sige Ginoo. Ha 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 ha. Ay, Magandang araw, binatang amo. Tabi. Binatang amo, hindi ka makakatakas. Nagbigay na ng ultimatum ang matandang Ginoo. Ngayong araw, kailangan mong pakasalan ng taong inihanda niya. Sige. Ay, lolo. Matandang Ginoo. Ay, binatang amo. Habulin siya. Huwag magsalita. Ay. Hoy, pasaway ka, anong ginagawa mo? ay nako. Gwapo namang binata ito. Ano namang masama kung tulungan siya ng anak natin? Magpatuloy sa paghahanap. Siguro hindi pa sila nakakalayo. Pwede kang magtago muna sa bahay namin. Ashi, nandito ka na. Ipakikilala kita. Ito ang mga magulang ko. Galingan mo ha. Para pumayag sila na magparehistro tayo at magpakasal. Ngayong araw talaga akong kukuha ng marriage certificate pero hindi ikaw ang kasama ko, kundi kay Yuan Tian, ang hija ng pamilyang Yuan. Aishi, anong ibig mong sabihin niyan? Hindi ba halata? Sinipa ka na niya. Napakasama mong lalaki ka. Binigay ko ang lahat para sa iyo, anak na babae. Pero nagawa mo pang humanap ng iba. Matanda, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang dahilan kung bakit pumatol ako sa iyo, anak na babae, ay dahil lang handa siyang gumastos para sa akin. Ngayon, ang pinaka-impluensyadong pamilya sa Jiangcheng, ang pamilyang Ko, ay magbibigay sa kumpanya ko ng 100 milyong piso. Ikaw na galing sa squatter na anak na babae ka? Hindi mo na ako kalibel? Mukhang nang maging matagumpay. Ang una niyang ginawa ay saktan ang mahal niya. Hindi ko akalain na isa ka rin sa mga taong pera lang ang tinitingnan. Alam mo ba na lahat ng ito ay galing sa tatay ko? Anak na babae, huwag ka nang magalit. Si Papa na ang bahala sa iyo ngayon. Hump. Ipahatid ang utos. Ang 100 milyong piso na puhunan ng pamilyang Kwakot kanselahin agad. Anong ginagawa mo? Naglakas loob ka pang magpanggap na mula sa pamilyang Kukyu. Gusto mo na bang mawala? Hoy, ikaw. Alam mo ba kung sino ako? Nagagawa mo akong saktan? Isa ka lang hamak na janitor. Tinuturuan lang kita ng leksyon para sa pamilyang Kwakyu. Bakit? May problema ba? Yanshi, sumusobra ka na, guards. Ikaw, Saan galing ang mabahong security guard na to? Bitaw! bitiwan mo siya, bilis. Kapag hindi ka bumitaw, hindi ka palalagpasin ng pamilyang Yuan namin. Kahit tagalinis ng sapatos ko, hindi pasado ang pamilyang Yuan. Aray. Yanshi, lahat ng meron ka ay galing sa akin. Ipapakita ko sa iyo na kahit pa maging asawa ko ang isang security guard, basta't kasama ko siya, magiging matagumpay siya sa buhay. Hindi ko kailangan ng dote, at malaki ang ibibigay kong pamana. Handa ka bang pakasalan ako? Tumayo ka. Ang batang ito na handang tumulong ay mas higit pa sa lalaking iyon ng 10,000 beses. Ang mahalaga ay gwapo siya. Oo nga. Anong pinagsasabi ninyong kahangalan? Talagang pamilya kayo ng mga dukha. Ano namang ipapamana ninyo? Yung mga bulok na isda sa kanal o itong lumang-lumang klorera na to?
Hoy, hoy. Hindi pwedeng bastusin ang mga isda ko. Ang mga ito ay binili ko pa sa lola na Lucky Koy. Halagang daan-daang milyon ang mga ito. Napakamahal kaya. Hindi rin pwede ang florerang ito. Ang florerang ito ay isang bihirang koleksyon mula sa auction. Napakamahal nito. Ha ha ha, kahit isang sirang florera ay hindi nyo kayang ipamana, mga hampas lupa. Hampas lupa? Idilat mo ng mabuti ang mga mata mo. Ito ang kaya kong ipamana. Pandaigdigang Supreme Black Card. Ha 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 ha. Ay, pandaigdigang Supreme Black Card. Iisa lang ito sa buong mundo. Ang may-ari ng card ay kumakatawan sa ang pinakamayamang pamilyang kukayo. Yata'y sobrang hirap na, ano? Sino ang niloloko nyo gamit ang peking card? Totoo itong card ko. Sa card na ito. Magkano nga ba lahat yun? Ay. Kabuang 23901087900101315. Ha 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 ha. Talagang promdi ka pala. Yung iba, password ang binibigkas. Pero siya, binabasa ang numero ng card. Sa tingin ko, kahit itong hamak na gwardya ay tingin din sa inyo'y mababa. Pumapayag ka ba? Pinipilit na rin ako ni Lolo na magpakasal. Kahit medyo mahirap ang pamilya ng babaeng ito. Pero mabait naman siya. Sinong nagsabi na ayaw ko? Ayoko ng dowry. Magmamaliwanag na ang langit. Kunin na natin ngayon ang marriage certificate. Tara. We, tagalinis na bagay sa gwardya. Talagang itinadhana kayong magkasama. Che, Tandaan mo, ang masasamay pananagutin ng langit. Lahat ng ginawa mo ngayon, babayaran mo. matandang hampas lupa. Lakas mong isumpa ko. Hello? Ano? Kinansela na ng Cook Group ang investment. Ay yung matandang iyon kanina baka naman talaga siya si Ku Jianhua, ang pinakamayamang tao. Imposible. Ang pamilyang Kwan na pinakamayaman, paano sila titira sa ganitong sirang lugar? Hindi kaya. Nang makita ako ng pamilyang Ko na tinalikuran ng asawa kong kasama ko sa hirap, sa galit ay binawi nila. Huwag ka ring masyadong mag-alala. Pagkalipas ng ilang araw, ang pamilyang Ku ay magsasagawa ng bidding. Pagdating ng araw na iyon, magpakitang gilas ka baka sakaling ang tycoon magbago ng isip. Sa isang bugso ng damdamin, sa lalaking halos di ko kilala, nagpakasal ako ng biglaan sa isang lalaki. Hindi pwede. Para maiwasang muling makatagpo ng basurang lalaki na gaya ni Yinshi, kailangan ko pa ring itago ang tunay kong pagkakakilanlan. Masyado pa kaming sandali lang nagkakakilala. Kailangan ko pa siyang subukin. Hindi ko pwedeng ipaalam sa kanya ang tunay kong pagkatao. Ngayong kasal na tayo, tumira na tayo ng magkasama. Mayroon akong isang apartment sa lungsod. Ganyan ba kalaki ang kinikita ng isang gwardya? Kaya mong tumira pa sa gitna ng lungsod, ha? Tayo na. Pinahahanap kita ng ordinaryong bahay. Ano ba tong nahanap mo? Pwede ba tong tirahan? Young Master Fu, bodyguard ang pagpapanggap nyo ngayon. At kailangan pa sa sentro ng lungsod para hindi maghinala ang asawa nyo. Kaya ganito lang ang nakayanan. Sige na, ibababa ko na to. Ay, may kung ano rito. Miss Q, di ba? Oh, Huwag kang mag-alala. Hanggat wala pa tayong nararamdaman sa isa't isa, hindi kita lalapitan o hihawakan. Mahal ko, ay. Hindi pa tayo kasal, hindi pwede ang ganito. ang boring mo naman. Ang lalaking to, medyo maginoo pala siya. Ako, magluluto muna ako. Nag-aalala ka bang magutom ako? Mukhang ayos din palang makasal sa babaeng to. Kuyi, naku Kuyi, kailan ka ba natutong magluto sa buong buhay mo? Hoy, bilisan nyo at dalhin nyo rito ang mga gamit. Ma'am, Ito. Anong nangyari? Aray, Nasaktan ka.
Huwag kang malikot. Kukunin ko ang first aid kit. Mr. Fu, salamat. Asawa mo ako? Responsibilidad ko to. Huwag ka nang magpapasalamat sa akin. Ang mapakasalan ng lalaking to, parang ang sarap sa pakiramdam. Hindi rin madali ang buhay niya. Bibilhan ko siya ng mga damit bukas. Ito ayaw ko. Balutin niyo na lahat ng iba pa. Sige po, masusunod, Miss Ku. Mukhang hulog ka na sa bodyguard mong asawa. Nakuha ka na niya talaga. Sinasabi ko sa'yo, kahit marami kang binili, wala nang tatalo sa isang to para matuwa siya ng husto. Ay naku, hindi pa kami umaabot sa ganyang level. Manager, pakibalot na to. Sige po. Hindi ba ang bagong asawa mo yun? Manager, ipak mo na. Sige po. Hindi ba iyan ang bago mong asawa? Bakit? Bakit siya nandito? Hindi ba sabi mo security guard lang siya? Di naman siya mukhang ganoon sa ayos niya ngayon. Ang laki ng mall na to. Normal lang na magsuot siya ng suit. Anong ginagawa mo? Wag mong hubarin yan. Pati itong bag. Ito, ate, kabibili lang ng bag na to, milyon-milyon ang halaga nito. Sinusubukan ko pa lang ang bago kong asawa. Hindi ko pwedeng ibunyag ang pagkatao ko. Umalis ka na agad. Diyan sa ayos mo. Halatang hindi kita kaibigan. Ako pa. Mas mahalaga pa ang lalaki kaysa sa kaibigan. Nandito na sa mall si President Fu. Lahat kayo, makinig sa mga utos sa lobby. Sige po, masusunod. Hoy, kayong dalawa. Nandyan sa loob si Richest Hires? Siguraduhin ninyong maasikaso siya ng maayos. Huwag na huwag niyo siyang babastusin. Branded ang bag, branded ang relo. Siguradong siya na nga si Richest Harris. Anong ginagawa mo rito? High-end na clothing store to. Kaya mo bang bumili rito? Ikaw na mahirap. Kumain ka ba ng dumi? Ang baho ng hininga mo. Saan galing ang probinsya ng to? Ang lakas ng loob mong insultuhin si Richest Harris. Umalis ka rito. Richest Harris. Isang karangalan ng pagsilbihan kayo. Nag-aral ba ng acting ang sales lady na to? Ang bilis magbago ng mukha. Mukhang iniisip nila na ako si Richest Hires. Pabor to sa akin. Tama kayo. Ako nga si Richest Hires. Bukod sa pang-aagaw ng lalaki, pati pagkatao inaagaw mo na rin. Nagkakamali kayo. Ako ang totoong Richest Hires. Nagbibiro ka ba? Ang dala ni Richest Harris ay Hermes Kelly na kulay orange na lychee pattern. Eh ikaw, muntik nang mabutas ang damit mo. Tapos magpapanggap kang Richest Harris? Iyon lang ba? Ang bag na tinapon ko lang sa basurahan kanina, mas mahal pa sa dala niya. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Kuya, dapat kang magpasalamat na walang multa ang pagyayabang. Kundi, buong pamilya niyo ay tiyak na mawawala ng lahat. Richest Harris, wag na po kayong magalit. Ipapaalis ko na siya agad-agad dito. Security. Teka lang. Kahit na hindi kayo naniniwala sa akin, dapat kilala niyo ang card na to? Ang top VIP card ng Global Mall? Hindi ba para lang kay Richest Harris ang card na to? Sister Wang, posible bang siya talaga si Richest Harris? Anong biro ito? Ang anak ng pinakamayamang tao. Magsusuot ng basahan para magpunta sa mall? Di pa natin alam kung totoo ba ang card na to o peke lang. Sister Wang, tingnan mo, parang punong-puno siya ng kumpiyansa. Paano kung totoo nga? Ang anak ng pinakamayamang tao. Masyadong mayabang ang taong ito. Nasaan po ang card nyo? Ilabas nyo po ang card nyo para mapahiya siya. Ako, ang card ko. Huwag mong sabihin, sakaling hindi mo dala ang card mo? Anong pinagsasabi mo? Nasa loob ang card ko ng kakahubad ko lang na damit. Mabuti naman kung ganoon. Ilabas nyo po ang card nyo para manahimik na siya. Paano ako magkakaroon ng top-tier black card? Anong gagawin ko ngayon? Yuan Tian. Kahit mayroong ka pang daan-daang bulsar yan, dapat na ilabas mo na yan ngayon, di ba? Bakit ka ba nagmamadali? Ang damit ng anak ng pinakamayaman, masyadong komplikado ang disenyo. Huwag po kayong mag-alala, dahan-dahan lang sa paghahanap.
Yuan Tian. 10 minuto ka na sa loob. Hindi kaya gumagawa ka. At lang ng card doon sa loob. Ma'am, hindi kaya talaga wala kang dalang card? Kahit hindi ako ang anak ng pinakamayaman, hinding-hindi magiging siya na isang hamak na tagalinis lang. Bahala na, itutuloy ko na to. Tingnan ko lang kung sino pa ang maglalakas loob na pagdudahan ako. Huwag po kayong magkamali. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang dalawang card na to, bakit parang magkaiba sila? Alin ba talaga ang totoo rito? Kailangan pa bang itanong yan? Isa lang siyang tagalinis? Saan naman siya kukuha ng totoong card? Ayaw mo talagang umamin. Ano? Ang card na ito ay may pinakamataas na autoridad sa mall na ito. Kayang iswipe ito sa kahit anong tindahan para sa pinakamahal nilang item. Kung totoo man ito o peke, malaman natin kapag sinubukan nating iswipe, di ba? Paano nagkaroon ng ganoong function? Kung aalis ako ngayon, pabor pa yun sa masamang babaeng ito? Iswipe nyo na. Tumabi ka. Tunay na card na ito. Paano nangyari ito? Kahit tunay o hindi. Ngayon ay hindi ko na kailangang magpaliwanag, di ba? Baka naman niloloko mo lang kami. Idilat mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Ano ang katayuan niya at ano ang katayuan ko? Isa lang siyang basurera. Ang paborito niyang gawin ay maghalungkat sa basurahan, di ba? Ang card na yan, baka naman sa kung saang basurahan niya lang nakuha ang itinapon ko. Sa bagay, ang anak ng pinakamayamang tao ay hinding-hindi magiging isang janitor, di ba? Ano pang tinatayo-tayo niyo riyan? Bilisan niyo at ilabas siya rito. Kapag ginalit niyo ako, kaya niyo ba ang magiging parusa? Guwardiya, Sandali lang. Kahit anong sabihin niya ay pinaniniwalaan nyo. Hey, Hello, anong nangyayari? Ano? Young Master, may nakakita sa palapag na ito kay Madam. Binubuli siya roon. Ano? Magtago lang kayo sa dilim. Huwag kayong magpapakita kay madam. sandali. Teka lang. Dahil mahilig siyang magmayabang, saktan niyo ang bibig niya at saka siya itapon sa labas. Subukan nyo lang. Ako ang anak ng pinakamayamang tao. mapaparusahan ka na nga. Matigas pa rin ang loob mo. Saktan ang bibig niyan. Tigil. Tingnan ko lang kung sino mangahas. Ayos ka lang ba? Mr. Fu, Sino ang nagsabi? Nasasaktan ang asawa ko? Sir, hindi po namin alam na asawa niyo siya. Pagkakamali lang. Isa lang itong pagkakamali. Bakit ka ba natataranta? Ang lalaking ito, isang hamak na guard lang, nagkataon lang na ngayon ay maayos siyang tingnan. Nagulat naman ako. Magkaparehong mahirap lang pala sila. Bagay na bagay talaga sila, parehong walang pera. Dito sa Fuse Mall, kahit ano pa ang katayuan sa buhay, pantay-pantay ang lahat. Ganito ba talaga ang ginagawa nyo rito? Ang isang taong gaya mong nasa laylayan, may ganap ang pangaralan kami. Tingnan mo muna kung sino ka ba sa akala mo. Bilis, paalisin niyo siya sa harap ko. Akala nyo ba palengke ito? Ano bang ingay ito? Gusto nyo na bang matanggal? Manager, may dumating na 2 hampas lupa. Nanggugulo sila rito, kaya pinapangaralan lang namin sila ng konti. Nanggugulo sa shop ko? Tingnan natin kung sinong matapang. Haha? isang hamak na clothing store lang ito. Ibig bang sabihin kaming mahihirap ay hindi karapat-dapat pumasok? Hindi naman po. Ang ganitong uri ng pagtrato sa mga mamimili, ayaw nyo na bang magnegosyo? Fu. Napagkamalan nyo lang po ako? Hindi ko po magagawa iyon. Manager, 2 mahirap lang naman sila. Nakabangga pa nila ang anak ng pinakamayaman. Bakit po kayo nagpapakumbaba sa kanila? Mga walang silbi? Pati ang anak ng pinakamayaman nagkamali kayo? Ano pang silbi nyo rito? Hindi kaya siya. Manager, kahit hindi ako ang anak ng pinakamayamang tao, anak pa rin ako ng Yuan clan.
Sigurado ka ba na dahil lang sa mabahong guard na ito at sa mabahong janitor na ito ay kakalabanin mo ako? Ang dalawang VIP na ito, gustong-gusto ba nilang magpanggap na mahirap? Ang shop namin ay pantay-pantay ang tingin sa lahat. Pero ikaw na nagpapanggap na anak ng pinakamayaman? Hindi ka ba natatakot na maparusahan ni pamilyang Ku? Magsisimula na ang bidding mamayang gabi. Hindi pwedeng magkaaberya. Kuyi, swerte mo ngayon. Pagkatapos ng bidding ngayong araw, hindi kita lulubayan. Ay. Hindi nyo man lang makilala ang tunay sa peke, tanggal na kayong dalawa sa trabaho. Tao, ilabas Manager. silang dalawa. Sir ma'am, hindi. Nagkamali ako. Pasensya na talaga. O kaya ganito na lang? Pumili kayo ng kahit anong damit dito ng libre. Talaga? Sige na, isukat mo kung bagay sa'yo. Kahit marami kang bilhin. Walang tatalo sa damit na ito para ma-excite siya. Ay naku, hindi pa naman tayo aabot sa ganoon. Patay. Madam, ito ba? Ay para sa akin din? Nagkamali lang, itatapon ko na ito agad. Hello, young master, ang ex-boyfriend ni madam. Ay siguradong pupunta sa bidding ng pamilyang Ku mamayang gabi. Ipaalam sa lahat. Dadalo rin ako. Ang mga nang-api kay madam, oras na para pagbayarin sila. Ang dalawang masamang taong iyon, may mukha pa silang pumunta sa party ng pamilya natin? Anak, sasama ka ba? Siyempre, hindi ko palalagpasin ang palabas. Mahal ko, balitang darating daw si Young Master Fu ngayon, dapat mo talagang galingan. Kapag sina Young Master Fu at Elder Q ay namuhunan kasama natin, siguradong magtatagumpay tayo. Siyempre, hindi mo na kailangang sabihin, gagalingan ko talaga. Kuyi, ang mapagpanggap na ito. May gana pa siyang pumunta rito? Mahal ko, siya yon, ang nagpahiya sa akin noon, ang nagpahirap sa akin, dapat mo talaga akong iganti. Di ko siya palalampasin ngayong gabi. Siya pala ang anak ng pamilyang Kwa. Napakaganda niya talaga. Oo nga, balita ko ay si Elder Q ang pinaka nagmamahal sa anak niyang ito. Dapat tayong magpalakas sa kaniya mamaya. Anak ng Q Manor, sa wakas ay nakita rin kita. Totoo ngang napakaganda mo. Anong anak ng pamilyang Ku? 3 taon kaming naging magkasintahan. Isa lang siyang hamak na tagalinis. May sakit sa pag-iisip ang buong pamilya niya. Kung saan-saan nagpapanggap bilang pamilyang Ku. Walang hiya. Ang sampal na ito ay para sa iyo, dahil sa dumi ng bibig mo, at sa pagkakalat ng maling balita. Ikaw, Ang sampal na ito ay para sa iyo, dahil sa pagtatraidor mo sa mismong araw ng kasal, at sa kawalan mo ng galang sa matatanda. Bruha ka, nababaliw ka na ba? Nakalimutan ko pala ang tungkol sa iyo. Ang sampal na ito ay para sa iyo, dahil sa pangaagaw mo, at sa pagiging walang hiya mo. ikaw na tagalinis ka lang, sumusobra ka na. Tao, ang baliw na ito ay nanggugulo rito. Bilis, hulihin at itali niyo siya. Hindi ba kayo natatakot na kapag dumating si Elder Q ay magalit siya? Masusunod po. Lagot, bago lang ang mga guard na ito. Hindi nila ako kilala. Bakit wala pa rin sina tatay at nanay? Kanina lang ay ang lakas ng loob mong sumigaw ah. Sige, sumigaw ka pa. Yinshi, ang sama mo. May gana ka pang murahin ako? Kapag nagmura ka pa, Sige, tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na saktan ang mahal kong anak. Gusto kong makita kung hanggang saan ang tapang mo. Ang pinakamayamang si Elder Cook. Ang pinakamayamang si Elder Q. RQ, Elder Q. Quo, Elder Quo. Hayop ka. Siya ba talaga ang anak ng pinakamayaman? Oo nga, kamukhang kamukha niya. Ipaalam sa lahat.
Mula ngayon, kung sino man ang makikipagtulungan sa hayop na to ay kinakalaban ako, si Pamilyang Kwet. Kaming Pamilyang Wan ay susunod kay Elder Ku. Ibagsak si Kumpanyang Quan Sheng. Ibabagsak din namin si Kumpanyang Quan Sheng. Ibagsak si Kumpanyang Quan Sheng. Ibagsak si Kumpanyang Quan Sheng. Ibagsak si kumpanyang Quan Sheng. Noong una, wala akong balak na ubusin ang lahat sa'yo. Pero ikaw, paulit-ulit mong hinihiya ang anak ko. Ngayon, lumuhod ka man at magmakaawa. Dito sa Jiangcheng ay wala ng puwang para sa'yo. Psh! Ang lakas ng loob mo na bastusin si Presidente Kwet. Mga Ginoo, naloloko lang kayo ng matandang yan? Janitor lang siya. At sa labas ay nagpapanggap siyang Elder Ku. Matagal na niyang ginagawa yan. Hali kayo, tingnan nyo. Mas masahol pa sa kulungan ng aso ang bahay nila. Isa nga lang siyang janitor. Hindi ko akalain to. Naglakas loob kang magpanggap bilang Elder Ku, tapos ka na. Mga tauhan, ang pamilyang ito ng mga mapagpanggap ay palayasin niyo. Tingnan natin kung sinong mangangahas na gumalaw. Uy, bitawan niyo ako. Ay, ito ang gawa ni Imperial Green na jade pendant ng pamilyang Kwakyu. Kapag nakita ang jade pendant na ito, parang nakita na rin si Elder Q. Siya nga talaga ang pinakamayaman. Bitaw. Elder Q, patawarin niyo po kami. 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 Elder Q, patawad. Ashi, ito. Yinshi. Ako ang taong hinding-hindi mo maabot. Pinagpalit mo ang ginto sa barya. Ang galing mo talagang magnegosyo, ano? Siyam na pisong basura na libre ang padala? May mukha ka pang ilabas yan para mandaya? Yinshi, anong balak mo? Haha, Pamana ito ng pamilya namin sa loob ng maraming henerasyon. Ibalik mo yan sa akin agad. sige. Ibabalik ko na to sa'yo. Ah, wag. Ikaw. Tapos na. Tapos na ang lahat? Ito ang sa Pamilyang Kwako. 10 henerasyon na pamanang kayamanan, ikaw na tao ka. Sinira mo ang lahat. Heto ang 100 piso bilang bayad ko. Pumunta ka sa online shop, kasya. Yan pambili ng 10 piraso niyan. Ikaw. Ha ha ha. Nandito ba ang dalawang to? Para magpatawa? Kunin mo ang 100 piso mo at umalis na kayo. Mahal ko, Sobrang lupit nyo na. Dahil mas pinili ninyong kumampi sa mali, huwag nyo akong sisihin sa gagawin ko. Ipaalam sa lahat. Ang lahat ng dumalo sa investment dinner ngayong gabi, i-blacklist silang lahat, wala nang pakikipagtulungan kailanman. Jess, Kuyi, umaarte ka na naman ba? Pero wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Paalisin sila. Palabasin niyo sila rito. Ay, saan galing ang text na to? Anong nangyayari? Paano to nangyari? Anong klaseng basurang text yan? Para matakot kayo ng ganyan? Naglabas ng opisyal na pahayag ang pamilyang cute. Itinitigil na nila ang pakikipagtulungan sa lahat ng mga tao rito ngayong gabi. Naglabas ang pamilyang Kui ng opisyal na pahayag. Tinatanggihan na ang pakikipagtulungan sa lahat simula ngayong gabi. Paano nangyari yon? Hawak ng pamilyang Ku ang Jiangcheng ng 80% ng merkado. Ni-blacklist na nila tayo. Di natatagal ng 3 araw ang kumpanya natin. Si Ashi, siya ba talaga si Dalagang Ku? Imposible yan. 3 taon ko siyang naging nobya. Alam na alam ko ang background niya. Pamilya lang sila ng mga hamak na tagalinis. Siguradong hindi ako nagkakamali nito. Alam ko na. Kanina pa nanggugulo ang pamilyang ito. Maaring kanina pa si Elder Q nanonood sa CCTV. Dahil nagalit si Elder Q dahil sa pamilyang ito kaya na-blacklist tayong lahat. Napakahalaga ng kaayusan kay Elder Q. Kasalanan itong lahat ng pamilyang ito. Dapat silang parusahan. Dapat silang parusahan. Dapat silang parusahan. Tara, dapat silang parusahan. Ang daling maniwala sa iba. Paano ba kayo nagnenegosyo? Anong ginagawa mo? Ikaw. Sinira mo ang pakikipagtulungan nating lahat, tapos nagagawa mo pang mang-asal diyan. Kakatanggap lang ng balita ni Young Master. Sa mismong lugar, ang biyenan at asawa niyo ay nagpanggap na. Pinakamayamang tao at richest heiress, nasaktan sila. Bilisan mo, dapat makarating tayo sa loob ng 3 minuto. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong magbabayad sila. Shi.
Tapos ka na ngayon, ang lakas pa rin ng loob mong magmalaki. Aba, mukhang wala kang kaalam-alam no? Pupunta si Young Master Fu ngayon sa bidding gala na ito. Ang pamilyang Fu, ang nangungunang pamilya sa lalawigan ng Su, at ang lakas nila ay kapantay lang ng pamilyang Kuku. Kapag nakuha ko ang loob ni Young Master Fu mamaya, siguradong magtatagumpay pa rin ako. Gising na. Nananaginip ka pa ba? Matalas ang paningin ni Young Master Fu. Paanong mangyayari na mag-invest siya sa isang walang kwentang katulad mo? Ashi, ang lakas ng loob ng dukhang ito na itatwa ka. Dahil sa dukhang gaya mo, nawala sa amin ang investment ng Elder Kwa, tapos sinusumpa mo pa ako, ha? Hawakan niyo siya. Paparusahan kita ng husto ngayon. Anong gagawin nyo? Bitawan nyo ako. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. Anong balak mong gawin? Hayop ka. Subukan mong saktan siya. Kahit kaunti lang. Hindi kita mapapatawad. Tumahimik ka? Matanda ka? Pa, Di ba mahilig kang magpanggap bilang pamilyang Kwaku? Guguhitan ko ng pangalang Ko ang mukha mo? Ano sa tingin mo? Ayos yan, Ashi. Dapat mo nang ginawa yan noon pa. Diba? Narito na si Young Master Fu. Sandali, Young Master. Nasa loob pa ang asawa nyo. Pag pumasok kayo ng ganyan, di ba mabubunyag ang pagkakakilanlan nyo? Wala na akong pakialam doon. Sandali, hindi. Si President Gao? Si President Gao naman ang laging humaharap para sa inyo sa mga pampublikong lugar. Huwag kayong mag-alala. Ngayong gabi, siguradong gagantihan niya para sa asawa nyo ang dalawang masamang taong yon. Ang lahat ng pait na dinanas ng asawa ko, pabayaran nyo ng libo-libong beses. Opo, Young Master Fu. Hemp. President Gao? Ako ang boss ng Quansheng Group. Nasaan si Young Master Fu? Ano? Ashi, Sa tingin mo ba, ang isang basurang katulad mo ay karapat-dapat makita si Young Master Fu? Hump. sino ka ba sa akala mo? Anong karapatan mong saktan ng asawa ko? Hi. Siya ang kanang kamay ni Young Master Fu. Ang bawat galaw niya ay sumisimbolo kay Young Master Fu. Yinshi, hindi ba? Hindi darating si Young Master Fu ngayon, pero may ipinabibigay siyang malaking regalo sa inyo. Kilala ako ni Young Master Fu? Aha, ano yon? Partnership ba o investment? Congratulations, President Yin. Tanggapin mo ang global ban at ang pagkalugi ng kumpanya mo. Ano? Ano? Anong ginagawa nyo? Bakit niyo ako hinahawakan? Mula ngayon dito sa Jiang Province, kung sino man ang maglakas loob na pakainin siya, ay kinalaban na rin ang Young Master Fu. Naintindihan nyo ba? Naintindihan po. Naintindihan po. Naintindihan po. President Gao, baka may pagkakamali lang? Wala pa akong nagagawang masama sa Young Master Fu, ah. Sinaktan mo ang taong hindi dapat saktan. Kung ano ang ginawa niya kay Miss Ku kanina, ngayon ay ibalik nyo sa kanya ng 1,000, 10,000 beses. Ilayo siya. Mali ito. Nagkakamali kayo. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. President Gao, nagkakamali kayo. Mali ito. Miss Ku, sabi ng Young Master Fu, umuulan sa labas. Ipapahatid ko kayo ng maayos. Salamat sa kabutihan ng Young Master Fu, pero may sasakyan kami. Sa ibang araw ay personal akong pupunta para magpasalamat sa Young Master Fu. Sige. Halina kayo. Asawa ko, mahal ko. Ngayon ay hinarang na ako ng Young Master Fu at pamilyang Quichu. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Basta't pakiusapan mo ang pamilyang Yuan, hayaan mo ang pamilyang Yuan na tulungan akong makabangon uli, hindi kita bibiguin. Lumayas ka. Kaya lang naman ako pumayag na pakasalan ka. Dahil iyon sa puhunan ng pamilyang Kukyu. Ngayong ganyan ka na? Sa tingin mo ba ay may silbi ka pa? Maniwala ka sa akin. Siguradong may paraan pa. Maniwala ka. Bitaw. Bitawan mo ako. Maniwala ka sa akin? Maniwala ka sa akin? Tara na. Siguradong may paraan pa. Ang sasakyan ng Young Master Fu. Alis na tayo. Ay, bakit hindi inihatid ng President Gao ang madam sa labas? Umuulan pa naman, mahirap kumuha ng taxi.
Ay boss, tingnan niyo ang madam at ang tatay niya. Bakit mukha silang mayamang donya at bilyonaryo? Sundan nyo sila? Tingnan nyo kung ano ba talaga ang nangyayari. Young Master Fu. Pakiusap, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Ang nangyari ngayon ay pawang pagkakamali lang talaga. Dating nobyo ng ginang ang Lahat ito ay pagkakamali lang. Lahat ay pagkakamali lang. Tabi! Ang sasakyan ni Young Master Fu ay nagawa mo pang harangin? Assistant Shu, mukhang hindi pa sapat ang leksyong nakuha mo kanina. Naintindihan ko po. Huling pagkakataon ko na ito, lalaban ako. Young Master Fu, ang nangyari ngayon ay pawang pagkakamali lang. Ang babaeng sinaktan ko ay isang masamang babae. 3 taon kaming nagmahalan, pero dahil mahirap lang ako, nakuha niya pang sumama sa isang hamak na security guard. Siya pa ngayon, ang nagpunta rito sa bidding para manggulo. Sinampal ko lang siya ng ilang beses, kulang pa nga iyon sa kanya. Sinampal mo siya? Oo. Young Master Fu, bilang isang lalaki, siguradong naiintindihan nyo na napakasama ng babaeng ito, ginagawa ko lang ito para sa karangalan nating mga lalaki. Ganoon ba? Young Master Fu. Bakit ikaw yan? Ikaw na hamak na guard. Nasaan si Young Master Fu? Lintek na guard na to. Nasaan si Young Master Fu? Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan kay Young Master Fu. Young Master Fu, hindi ko po alam ang tunay ninyong pagkatao, kaya po nagawa ko kayong bastusin. Young Master Fu, maaari niyo po ba akong bigyan ng pagkakataon? Bigyan niyo po ako ng pagkakataon? Nagmamakaawa po ako sa inyo. Sabi mo kanina, sasampalin mo ang asawa ko. Aling kamay ang ginamit mo? Saan mo siya sinampal? Itong kamay na to, sinampal ko siya sa kaliwang pisngi. Kung ganoon ay parusahan ang kanang kamay niya. Sampalin siya ng 300 beses. At itapon siya palabas ng Jiang Province. Young Master Fu, Young Master Fu. Mahal, tulungan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Hindi kita kilala. Huwag mo kaming idamay sa pamilyang Yuan. Tulong, Young Master Fu. Saklolo, hindi niyo po pwedeng bastusin ang buhay ko ng ganyan. Young Master Fu, saklolo. Hindi ko akalain na ang lalaking iyon ay ganon kalupit gumalaw. Kung hindi ko lang nakita na si Young Master Fu ay pinarusahan na ang kamay niya, ako mismo ang magpaparusa sa kanya ngayon. Si Young Master Fu na naman. Sino ba talaga siya? Ay naalala ko na, ang Young Master Fu na ito. 5 taon na ang nakakaraan ay nakapagpicture ako kasama siya. Ay oo nga pala. Tingnan mo, ito iyon. Ito, malabo ang litratong ito. Sino ang makakakita ng malinaw rito? Siguro noong umiinom ako ng tsaa, hindi ko sinasadyang natapon ito rito. Hehe. Pa, gamit ang pangalan ni pamilyang Ku, sabihin mo kay grupong Fu, pupunta ako mismo sa kumpanya nila bukas para magpasalamat. Sige. Naku, naka-silent pala ang cellphone ko bago pumasok sa banquet hall. Siguradong nag-aalala na si Junting. Uuwi na muna ako. Ay? Hi. Nakuha agad ang loob ng anak natin? Mukhang magaling talaga ang asawa niya. Naku, ngayong may asawa na siya, nakalimutan na ang tatay niya. Ngayong araw? Pumunta ka ba sa bidding event? Paano mo nalaman? Huwag kang magkakamaling mag-isip ng iba. Hindi ako pumunta doon dahil hindi ko pa makalimutan ang dati kong nobyo. Pumunta ako para makipagtuos sa kanya. May nangapi ba sa'yo? Wala naman. Asawa mo ako? Di mo kailangang magpanggap sa harap ko. Sinampal lang naman ako. Pero may isang taong nagngangalang Young Master Fu. Tinulungan niya na akong makabawi. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman kung ganoon. Sa susunod, wala nang mang-aapi sa'yo. Dahil ang asawa mo ay isang security guard. Ang buti mo talaga sa akin.
Mag-ingat ka sa pagpasok. Magpapanggap akong may napanalunan na malaking premyo ang asawa ko para mabilhan ko siya ng kotse. Masyadong mahirap ang nakamotor lang. Sige. Sa susunod na mga araw, sasabihan ko ang shop na bigyan si Junting ng sasakyang nakasale. Mukhang nahihirapan na siya sa pagpasok sa trabaho. Paalam. Ay, Young Master, heto. Ay, Young Master. Ang anak ni Kukrup ay darating daw ngayong araw para personal na magpasalamat sa kumpanya niyo. Wala naman kaming ugnayan sa isa't isa. Bakit siya magpapasalamat sa akin? Papuntahin mo siya sa opisina ko, haharapin ko siya ng personal. Young Master Fu, nandito na po ang anak ni Kwa Group. Ikaw ba si Young Master Fu? Paano naman mangyayari yun? Ako, noong nakaraang mga araw, napansin ako ni Young Master Fu at naging bodyguard niya. Kaya ito, yung bagong upuan ng boss ay dumating na, tinutulungan ko si Young Master Fu. Na-i-check kung ligtas ba ito. Yung sekretarya kanina, bakit sinabi niyang ikaw si Dalagang Ku? Ha? Baka nagkamali lang ang sekretarya. Nandito ako para mag-apply bilang cleaner. Young Master Fu, may dokumento rito. Isha? Siya ang totoong Young Master Fu. Tama, ako si Young Master Fu. Sino naman ito? Ano kasi? Young Master Fu, nandito po ako para mag-apply na cleaner. Nagkamali lang ang sekretarya. Aalis na po ako ngayon. Kailangang makalusot muna rito. Masyadong matalas ang tingin ni Young Master Fu. Siguradong hindi niya ako kukunin. Sandali lang, tanggap ka na. Tanggap ka na sa trabaho. Ano? Oo. Ang trabaho mo araw-araw ay ang maging responsable sa pagdidilig ng money tree ng kumpanya? Oo, magdidilig lang. Ganon lang kadali? Magkano ang sahod? Ang sahod ba? 50,000. Sa balita ay strikto sa sistema si Young Master Fu at hindi kailanman gumagawa ng gulo. Ikaw ba talaga si Young Master Fu? Kayong dalawa, may itinatago ba kayo sa akin? Ha? Madam, magsasabi ako sa iyo ng totoo. 3 araw pa lang nakasal? Ayaw nang maglihim ni Young Master Fu? May isang master na naghula kay Young Master Fu na ang unang aplikante ngayon para sa pagiging janitor ay magdadala ng swerte sa kumpanya. Habang mas maganda ang benepisyo, ang kumpanya ay mas lalong magiging matagumpay. Masyado kang nag-iisip. Ang galing talagang manloko ni Young Master Fu. Oo nga pala. Magtrabaho ka na lang ng maayos dito. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Haha. Mali yata ang dinig ko. Pumunta ako para magpasalamat kay Young Master Fu. Bakit bigla na lang? Natanggap ako bilang janitor. Young Master Fu, ihahatid ko na muna siya. Halika na, bilis. Kung masyadong mabigat ang trabaho, magpapaalam ako kay Young Master Fu na bigyan ka ng assistant. 3 puno lang naman ito. Bibigyan pa ako ng assistant? Ang ganda naman ng benepisyo sa kumpanya niyo. Galingan mo sa trabaho. Huwag mong galitin si Young Master Fu. Ma'am, sige. Mamayang gabi, sabay tayong uuwi para kumain. Sige. Bumaba ka na. Ang bagong dating na to, mukhang kakaiba ang relasyon kay Young Master Fu. Kung mapapalapit ako sa kanya, ang ma-promote bilang supervisor, ay madali na lang mangyayari. Ano pong hinahanap nyo? Tutulungan ko na po kayo. Ipinaghanda ko po kayo ng kape at merienda. Tikman nyo po. Napakabait naman ng mga katrabaho rito. Salamat. Nasaan po ba yung mga gamit at uniforme para sa janitor? Janitor? Bakit niyo po hinahanap yon? Janitor kasi ako. Paano ako magtatrabaho kung wala yon? Janitor ka lang? Akala ko kung sinong importante na. Janitor lang pala na mabaho. Sayang lang ang kape ko.
Tagalinis lang pala siya. Nasayang ang kape ko. Ang bilis mo namang magbago ng mukha. Pwede ka nang maging professional sa bilis mo no? Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Linisin mo to ng maayos. May problema na yata sa isip ang babaeng ito. Ay, Uy, supervisor. Itong si Kwayi ay hindi basta-basta. Hindi natin alam kung kanino sa mga supervisor yan kumakapit. 50,000 piso ang sahod niyan. Mas mataas pa kaysa sa sahod mo. 50,000? Bakit hindi mo agad sinabi? Nagkamali ako sa kanya. Paano kung pahirapan ako ng isa sa mga opisyal? Siguradong tapos na ako. Ay nako. Miss Ku, pasensya ka na. Ako na ang tutulong sa paglilinis nyo. Dapat ka na sigurong pumunta sa ospital para ipasuri ang utak mo. Tignan mo kung may sakit ka na sa isip, no? Miss Ku, masyado lang akong naging padalos-dalos kanina. Napakabait niyo naman po. Huwag niyo na po akong pag-initan. Nga pala, Miss Ku. Dito sa kumpanya, meron ba kayong kakilalang importante rito? Meron naman. Nagtratrabaho rito ang asawa ko. Sabi ko na nga ba? Ang asawa mo, Siya yon. Young Master Fu? Ikaw si Madam Fu? Young Master Fu, ikaw ba si Madam Fu? Madam, humihingi po ako ulit ng paumanhin. Hindi ko po sinasadya ang nangyari kanina. Hindi si Young Master Fu, yung bodyguard na nasa tabi niya. Pinaglalaruan mo ba ako? Asawa lang ng isang bodyguard, tapos bibigyan ka ng 50,000 piso kada buwan? Sabi kasi ni Young Master Fu, swerte raw ako sa kumpanya, kaya gusto niyang ibigay sa akin ng ganyang kalaking sahod. Wala naman akong magagawa. Walang pinag-aralan, walang background, napakaswerte mo naman talaga. Isang hamak na tagalinis lang. Sa pantry na katulad nito, tingin mo ba karapat-dapat kang pumasok? Bilisan mo at linisin mo ang banyo. Ah, anong ginagawa mo? Ang baho kasi ng hininga mo. Akala ko tuloy nasa loob ako ng banyo. Pasensya na. Minumura mo ba ako? Gusto mo pa bang magtrabaho sa kumpanyang ito? Tatantanan mo ba ako? Young Master Fu, sabi niya hindi raw maayos ang kinuha mong tao. Young Master Fu, wala po akong sinasabing ganoon. Niloloko mo na naman ako. Hindi ako mahina, kaya huwag mo akong subukan. Hindi ko palalampasin ang ugali mong mapagmataas sa mahihirap. Ay, Miss Ku, yung in-order mong Mercedes, dumating na rito sa shop ngayon. Baka may oras po kayo ngayon para pumunta at kunin ito? Darating na ako agad. Mercedes? Yung asawa mong bodyguard na mahirap? Mabibilhan ka ba niya ng Mercedes? Haha, Miss Q, oras ng trabaho ngayon. Mababawasan ang sahod mo kapag umalis ka ng walang paalam. Ito ang bayad para sa isang buwang pag-alis ng maaga. Kunin mo yan. Gamitin mo ang sobrang pera pambili ng sipilyo para malinisan mo naman yung bibig mo. Hamak na tagalinis. Nagagawa mo pang magpanggap? Mercedes 4S Shop. Hello, mahal. Di ba sabi mo ibibili mo ako ng kotse? Nakapili na ako. Pumunta na tayo mamaya. Kuyi, tingnan mo lang kung paano kita papahirapan mamaya. Hali na, bilisan nyo. Ang anak ng pinakamayamang tao ay darating sa shop natin mamaya. Kaya ayusin nyo ang trabaho nyo. Si Miss Ku ay hindi lang ang ating pinaka-importanting customer. Siya rin ang may-ari ng shop na ito. Kapag may nagkamali sa inyo mamaya, malilintikan kayo sa akin. Naintindihan nyo? Magandang araw po, Miss Kwa. Bilis. Di kailangang dumugin ako ng maraming tao. Mag-iwan lang ng isa para ituro ang kotse, pabalikin na ang iba sa trabaho. Ito po ang in-order ninyong limited edition na sasakyan. Tingnan nyo po. Ito ang sasamahan nyo? Kaya ba niyang bumili niyan? Sinasamahan nyo pa siya? Baka sa huli ay masayang lang ang pagod nyo. Kung hindi niya kayang bumili, wala nang makakabili sa buong Jiangcheng. Hahaha. Manager, paano ba siya nagmayabang sa'yo?
Isa lang siyang hamak na basurera sa kumpanya namin. Hirap pa nga siyang bumili kahit e-bike lang. Wala kang alam. Ano mo ba kung sino talaga siya? Siya ay... Ang taong ito ay galing sa kunting company. Hindi niya pwedeng malaman ang tunay kong pagkatao. Sino ba siya sa akala mo? Isang babaeng desperadang kumabit sa bodyguard ni Young Master Fu. Sino ba tong kasama mo? Tatay mo? Anong pinagsasabi mo? Mahal ko, tingnan mo siya. Pasensya na. Ang alam ko lang kasi ay uso ang may mas batang nobyo. Di ko alam na uso na rin pala ang karelasyong kasing tanda ng tatay. Ikaw talaga. Alam mo ba kung sino ang mahal ko? Isa siya sa 10 tanyag na negosyante sa buong Jiangcheng. Isang salita lang niya sa harap ni pamilyang Ku ay madali kanyang mapapaalis sa Jiangcheng. Masyado kang bata, pero napakayabang mo na. Dahil kinalaban mo ako, ayaw mo na sigurong manatili dito sa Jiangcheng, no? Ay, natatakot ako. Hahaha. Hemp! May claustrophobia kasi ako. Hindi ako pwedeng lumapit sa mga matandang hukluban. Ikaw, hali kayo, hulihin niyo siya kapag hindi kita naturuan ng leksyon. Hindi mo malalaman kung sino ang kinakalaban mo? Intindi mo? Dito sa teritoryo ko, walang sinumang pwedeng manggulo. Masyado mong pinagtatanggol ang isang tagalinis. Baka naman kayong dalawa ay Hahaha. may milagrong ginagawa. Ano? Kuyi, ang galing mo talaga. Hindi lang ang bodyguard ni Young Master Fu ang kinuha mo, pati itong hamak na manager ay kinalolokohan mo rin. Ang lakas ng lobong hiyain si Miss Kua. Kayo, Hayaan mo na. Huwag mo na silang patulan. Nandito ako para kunin ang kotse. Ayaw kong gawing komplikado ang lahat. 3 lang ang ganito sa buong mundo. Kapag natanggap ito ni Junting, siguradong matutuwa siya. Ang kotseng ito, nagkakahalaga ito ng milyon-milyon. Mabibili mo ba yan? Kung makahawak ka naman. Mahal ko, matagal ko na talagang gusto ang kotseng ito. Ibilhan mo ako niyan. paumanhin po. Ang kotseng ito ay na-reserve na ng binibining ito. Manager, ayusin mo nga ang isip mo. Ang katulad niyang kahit 20 taong hulugan ay hindi kayang makabili dahil sa hirap, ay hindi ka pantay ng katulad naming cash kung magbayad. Magkaiba kami. Gusto ito ng mahal ko. Ibigay mo lang sa akin ang kotseng ito. Magdadagdag ako ng 10%. Kuya, nakikita mo ba? Iyan ang kayabangan ng mayayaman. Kahit magdagdag ka pa. Kung gusto mong makipagsubastahan, ayos lang sa akin. Ganito, maglalabas ako ng 20%. Maglalabas ako ng 20%. Ang tindahang ito ay kay Miss Kua. Kahit dagdagan niyo pa ang bayad, mapupunta lang yan sa bulsa niya. Tunay ngang henyo sa negosyo. Kuya, sinuwerte ka lang na magkaroon ng sahod na 50,000 piso. Anong karapatan mong makipagkompetensya sa amin? Hindi nga. Kumapit sa isang matandang lalaki. Pero di man lang matalo ang isang janitress. Nagmamalaki pa siya. Mahal ko. Gusto ko ang limited edition na kotse na ito. Pero ano? Kung di ko matatalo ang janitress na to, paano na ako haharap sa kumpanya natin? sige, magdaragdag ako ng 50%. 70%. Kuyi, huwag kang magpanggap na mayaman dito. Alam ba ng asawa mong hamak na bodyguard? Na lahat ng pera mo ay ipambibili mo sa kotseng ito? Kung di mo kayang taasan ng presyo, huwag kang magpumilit. Manager, bayaran na yan. Ay, sige po. Mahal ko, gusto ko ang kotseng ito. Mahal ko, mahigpit ang investigasyon ngayon. Kapag nahuli ako, mawawala sa akin ang lahat. Alam mo ba? Iyong isa pala ay kumapit sa matanda at ang isa naman ay umaasa sa asawa. Ganoon na nga, pero di pa rin matalo ang isang janitress. Nakakahiya talaga. Anong pinagsasabi nyo? Dagdagan lang ang presyo, di ba? Ako, magdaragdag ako ng 100%? Kumita pa ako ng pambili ng kotse. Manager, ibigay na lang natin sa kanila yan. Kuyi, nakita mo ba? Ang mga dukhang gaya mo, mag-e-bike ka na lang ng maayos. Huwag ka nang magpakitang gilas dito. Ibigay mo sa akin ang susi. Miss Kua, heto po ang susi ng kotse niyo. Bakit mayroon din siya? Binibining ma'am. Ang sabi ko lang ay, ang kotseng ito ay may nagpa-reserve na. Pero hindi ko sinabing iisa lang ang ganito sa tindahan namin. Pinilit mong makipagagawan, kaya wala akong magagawa. Pinagtulungan niyo akong nakuhin. Waldas ka sa pera. Pinagbayad mo ako ng higit pa sa halaga ng kotse. Umalis ka riyan. Mahal ko. Kuyi, humanda ka sa akin. Papatulan kita at pagbabayarin sa ginawa mo. Kung may magtatanong man, sabihin mo na ang kotseng ito ay nasa malaking sale. Baka kasi maghinala ang asawa ko. Huwag po kayong mag-alala.
Yiyi, Yinshi. Yinshi, alam kong nagkamali ako. Ang masamang babaeng si Yuan Tian, iniwan ako dahil naghirap ako at bigla na lang akong binaliwala. Naban ako sa pamilyang Q at grupong Fu. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Nararapat lang yan sa iyo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ngayong nakakapit ka na kay Young Master Fu, at may pera ka ng pambili ng magandang kotse, hindi ba't kaya mo na rin akong buhayin? Young Master Fu, kilala ba niya ako? Hanggang ngayon pala ay hindi niya alam na ang asawa niyang security guard ay si Young Master Fu pala. Ayos ito. Yiyi, noon, buong puso mo akong inalagaan sa loob ng 3 taon. Siguradong mahal mo pa rin ako. Ikaw na lang ang makakatulong sa akin ngayon. Wala sa ugali ko ang pumulot ng basura, lalo na ang katulad mong, lalaking umaasa lang sa babae. Ngayong maganda na ang buhay mo, hindi ba't umaasa ka lang din sa lalaki? At may gana ka pa talagang sisihin ako? Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ko ngayon? Bakit ganito? Dahil sa iyo ang lahat ng ito. Malinaw na ikaw ang sipsip at hindi tapat. Sinong lalaki ang hindi mahilig sa pera at hindi naghahanap ng iba? 3 taon na tayong magkasama? Ano bang naibigay mo sa akin? Ayaw mong magpahawak? O magpalapit man lang? Iniisip mo ba talaga na isa kang senyoritang si pamilyang Kuo? Ganon ba? Anong Pumasok ginagawa ka. mo? Yinshi, anong ginagawa mo? Kung hindi mo ako tutulungan, babawiin ko na lahat ng tiniis ko sa loob ng 3 taon. Binabalaan kita. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung ayaw mong mapahamak, lumayas ka na rito. Huwag kang matakot. Hindi ako mawawala, pero sisiguraduhin kong magbabayad ka. Sino ba yan? Sinisira ang ginagawa ko. Miss Kwa, maayos ka lang ba? Manager, janitor lang siya. Bakit kayo magalang sa kanya? Anong janitor? Siya ang anak ng pinakamayamang tao na si Miss Kwa. At siya rin ang may-ari ng shop na ito. Naawa lang ako sa iyo noon. Kaya pinayagan kitang magtrabaho rito. Gusto mo ba akong mapahamak? Miss Ku. Young Master, kapag nalaman kaya ni Madam na palihim kayong bumili ng sasakyan para ibigay sa kanya bilang benepisyo ng kumpanya, tiyak na matutuwa. Yun ang husto. Galingan mo ang pagdadahilan? Huwag kang magpapabuko. Ay. Young Master, hindi ba si Madam yon? Parang yung nangungulit sa kanya ay ang ex-boyfriend niya. Yiyi, hindi mo ba ako niloloko? Totoo ba ang pagkatao mo? Ang pagtatago ng sikreto sa loob ng 3 taon ay pagsubok sa iyo ng mga magulang ko. Ang galing. Ang galing. Ang yaman pala ng pamilya mo. Kung tutulungan mo ako, siguradong makakabangon akong muli. Hemp, Yinshi, nagutom ka ba kamakailan kaya lumiit na ang utak mo? Mukha ba akong kuyi na ganito kadesperada? At kailangan ko pa ang manlolokong tulad mo? Hindi eh. Hindi ko marinig ng malinaw ang sinasabi niya. Hindi kaya makipagbalikan si Madam sa ex-boyfriend niya? Dati ay ang masamang babaeng si Yuan Tian ang tumukso sa akin. Pero ikaw lang talaga ang mahal ko. Ang galing mong manisi ng iba. Sayang, at hindi ka naging kusinero. Young Master, narinig kong sabi ni Madam, gagawin niyang kusinero ang ex niya para paglutuan siya ng pagkain. Yiyi, alam ko, mahal mo pa rin ako. Ang pakikipagkasal mo sa Fu Junting na yon ay para lang galitin ako, di ba? Hiwalayan mo lang siya, pangako. Hinding-hindi na kita bibiguin. Ay, Young Master, narinig ko, pinaghihiwalay siya ng ex niya sa inyo. Hoy, Young Master? Bitaw. Teka lang. Ayaw niyo bang pag-isipang mabuti kung ano ang tunay na nararamdaman ng asawa niyo? Noong una, nagpakasal ako sa kanya para inisin ka lang talaga, pero kalaunan ay nalaman ko na unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya at siya na talaga ang gusto ko. Ang nararamdaman ko para sa kanya ay hindi mo kayang ibigay o palitan. Anong inis? Di gusto. At hindi mapapalitan. Young Master, ang ibig bang sabihin ng asawa niyo na nagsama kayo para lang inisin ang dati niyang nobyo at hindi kanya mahal tapos hindi mo raw kayang palitan ang dati niyang nobyo? Assistant Shu, kapag may oras ka, magpatingin ka na sa tenga mo. Mukhang malubha na ang pagkabingi mo. Sa akin ka lang dapat. Kapag nasa akin ka na, wala na akong poproblemahin pa. Dapat ay sa akin ka lang. Yiyi, nagsisisi na ako. Basta wag mo lang akong iwan, gagawin ba? ko ang lahat. Bitaw. Nagmamakaawa ako sa'yo. Bumalik ka rito. Pinapabitaw ka na ng asawa ko, hindi mo ba naririnig? Junting, Ang lakas ng loob mong hawakan ng pag-aari ko? Gusto mo na bang mawala? Young Master Fu,
Manahimik ka. Ilayo nyo sa akin ang basurang to, itapon nyo siya sa pinakamalayong lugar. Ano bang ginagawa ko? Dapat sana ay nakuha ko na ang katanyagan at ang magandang babae. Kuyi, nagkamali talaga ako. Young Master Fu, bakit ka nagtatrabaho para kay Junting? Hindi ba't bodyguard mo siya? Ang Young Master Fu na yan ay laging galit sa mga manloloko at isa rin siyang taong may paninindigan. Opo. Uy, bakit ka nandito? May promo sa 4S shop ngayon. 70% ang discount sa kotse. Binili ko to para iregalo sa'yo. 70%? Mas malabo pa yan kaysa sa tsansang mga anak ko. Totoo po yun. Ang miss ko ay ang aming pang 8,000, 800 at 88 customer. Simula nang magbukas ng shop. Kaya naman nakuha niya ang pribilehiyong ito. Ang swerte ko, di ba? Swerte rin ako dahil ako ang taong mahal mo at hindi kayang palitan ng iba. Gabi na, uwi na tayo. Ang basurerang ito ang dahilan. Lagi niya akong hinihiya at pinapahirapan. Si Kyuyi? Kilala mo siya? Higit pa sa kilala. Ang pagbagsak ko sa kalagayang ito ay dahil sa lahat ng ginawa niya. Kung ganoon, lalong hindi natin siya dapat palagpasin. Nakasalan siya sa makapangyarihang lalaki, kaya ang gantihan siya ngayon ay hindi magiging madali. Anong makapangyarihang asawa? Isa lang siyang mahirap na bodyguard sa tabi ni Young Master Fu. Mukhang hindi pa niya alam kung sino ang tunay na asawa ni Kuyi. Tamang-tama na gamitin ko siya para makaganti sa masamang babaeng si Kuyi. Madali lang ang maghiganti sa kanya, basta bukas ay... Halik sa umaga? Siya. Medyo romantiko pala siya. Madam, magtatanggal lang ng seatbelt, hindi kailangang pumikit. Magtatanggal lang pala ng seatbelt. Bakit? Ano bang iniisip mo? Wala naman. Hindi ko naman pwedeng. Hayaan na mabigo ang inaasahan ni Madam. Ngayong araw, sasama ako kay Young Master Fu para sa trabaho sa labas. Kung may mang-api man sa iyo sa kumpanya, siguraduhin mong tawagan mo ako. Sige. Bantayan niyo si Madam ng palihim. Huwag niyo siyang hayaang mabuli kahit kaunti. Opo. Hump, kung alam mong hamak na tagalinis ka lang, maghagdan ka na lang. Amoy palikuran ka. Paano pa makakasakay? Ang ibang mga kasamahan natin sa elevator? Manager Ai, hindi ka ba nagsipilyo pagkagising mo? Ang baho kasi ng hininga mo. Ikaw. Hemp. Kuyi. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo mamaya. Bakit nawala ang relo ko? Noong sumakay ako sa elevator kanina, nandoon pa naman, di ba? Baka naiwan ko sa elevator. Kung hindi naman, balikan na lang natin at hanapin. Hindi naman siguro. Itong relo ko nagkakahalaga ng mahigit 100,000. Branded pa itong relo. Kayo ba ang nagnakaw nito? Ikaw, mabahong tagalinis. May konsyensya kang magnanakaw. Gusto mo pang tumakas? Sa tingin ko ikaw talaga ang kumuha. Siya ang nakatayo ng pinakamalapit sa iyo. Katulad niyang mukhang dukha, siguradong siya ang kumuha. Bitiwan, hindi ko nga ibababa ang sarili ko para lang sa bagay na nagkakahalaga ng 100,000 para gumawa ng ganyang kahiyahiyang gawain. Ang laki ng bibig mo Ikaw na dukhang tagalinis lang. Ano bang alam mo? Ibigay mo na ng maayos ang relo. Papalampasin ko na ito. Napakabait talaga ni Supervisor Ai. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng ganitong basura. Tama! Ang mga ganitong tagalinis, pinakamarurumi ang kamay. Dapat lang silang hulihin. Sinabi ko na sa inyo, hindi ako. Kung may oras ka pang pagdudahan ako dito, bakit hindi ka na lang maglaan ng oras pumunta sa ospital? Para malaman kung sa utak mo, alin bang ugat ang nakadugtong ng mali? Kahit ganito kalaking galaw ng pagnanakaw ng relo,
Hindi mo man lang napansin. Ayos ka ha. May gana ka pang manlait kay Supervisor I. Huwag kang makapal ang mukha. Mga tao, hubaran ninyo siya. Subukan mo lang. Ikaw lang naman ay isang mabahong tagalinis. Anong hindi ko kayang gawin? Mga tao, sugod. Ay, huwag padalos-dalos. Paano kung hindi pala siya ang nagnakaw? Supervisor I, napakabait mo talaga. Matagal na tayong magkasamang nagtatrabaho sa loob ng napakaraming taon. Hindi pa kailanman nangyari ang ganitong sitwasyon. Pagdating pa lang niya, nawala na agad ang relo mo. Kung hindi siya, sino pa? E di hubaran na natin. Hubarin ng malinis lahat. Baka naman, itinago lang niya kung saan-saan. Mga lalaking katrabaho, lumayo muna kayo. Hindi na kailangan. Kayang-kaya na nga niyang gawin ang ganito kakapal mukhang bagay. Bakit pa natin siya bibigyan ng muka? Halugin siya. Sugod. Wala kayong ebidensya, pero ang lakas ng loob nyo. Akala nyo ba talaga ay madali akong apihin? Hamak na tagalinis ka lang at nagawa mo pa akong saktan? Hulihin niyo siya. Bitawan nyo ako. Kyuyi, hubarin ang suot niyan. At siguradong lalabas ang ebidensya, di ba? Ayaw mong makinig sa amin, kaya wag mo kaming sisihin. May CCTV sa loob ng elevator. Tingnan nyo ang record. At malalaman nyo kung sino ang kumuha ng relo. Oo nga. Hindi ba't sabi ni Manager I na ang relo niya ay nanakaw sa loob ng elevator? Siguradong nakuhanan yon ng CCTV. Tama, Manager I? Tingnan na natin ang CCTV ngayon para makita natin kung ano pa ang idadahilan niya. Ang CCTV. Sa sobrang inis ko sa bruhang si Kyuyi, nakalimutan ko na may CCTV pala sa elevator. Anong nangyayari dito? Ginawa nyo namang palengke ang lugar na to. Ang iingay nyo. Kuya Wang, ang mahirap na ito ang nagnakaw ng relo ni Manager I. Ayaw pa niyang umamin. Ikaw ang security captain. Ilabas mo ang record ng CCTV para maturuan siya ng leksyon. Sige ba? Tingnan natin kung sino talaga ang kumuha ng relo. Baka sa huli ay makita nating may mga tao lang na nagkukunwari at gumagawa ng drama. Captain Wang, pakiusap po, ilabas niyo ang record ng CCTV. Tito, wag niyo pong ipakita ang record. Tulungan niyo ako. Anong record? Ang CCTV ay matagal nang sira. Mabuti. Ayon sa patakaran ng kumpanya, kapag may nagnakaw ng gamit ng iba, ano ang dapat na parusa? Hanapin muna ang ninakaw. Pagkatapos ay saktan niyo siya ng husto. Subukan mo lang. Ako ang anak ng pinakamayamang tao rito. Hahaha. Ano? Ikaw ang anak ng pinakamayaman? Hahaha. Anak pala ng pinakamayaman. Pero bakit nandito ka at nagtatrabaho bilang tagalinis? Bakit hindi mo na lang sabihin na si Young Master Fu ay asawa mo? Kung magugustuhan siya ni Young Master Fu, parang bumagsak na ang langit sa lupa. Haha! Kuyi, tapos ka na ngayon, nagagawa mo pang magbiro? Huwag kayong makinig sa kalokohan niya. Hubaran siya. Tumigil kayo. Nababaliw na kayo. Hemp. Di ko akalain. Itong tagalinis na to, maganda ang katawan. Nabalitaan ko, espesyal ang pagpasok ng babaeng ito. Siguro ay may ginamit siyang paraan, kaya nakapasok sa kumpanya natin. Bitawan niyo ako. Wala akong kinuha. Ito ang relo ko. Sabi mo hindi ka nagnakaw? Ano ito? Bakit napunta sa akin ang relo? Pinagbibintangan mo ako. Sa tingin ko, ikaw itong nambibintang kay Manager I. Halika kayo. Ito namang Makati, ang kamay na ito. Turuan nyo ng leksyon. Tumigil kayo. Hinto. Kuya Liu, bakit hindi mo kasama si Young Master Fu ngayon? Bakit ka napunta rito sa amin? Tumigil ka nga. Ang lakas ng loob nyo. Kilala nyo ba kung sino siya? Naglakas loob kayong gawin to sa kanya? Parang gusto nyo nang magkaproblema sa buhay nyo. Ang personal na bodyguard ni Young Master Fu? Bakit niya? Pinoprotektahan ang masamang babaeng to? Ang janitor na ito, hindi kaya. Importante talaga siyang tao? Siya, hindi ba't janitor lang siya?
Kuya Liu, hindi kaya. Siya, talaga, si Richest Hayres. Anong richest hires bang sinasabi nyo? Hindi nyo ba alam? Ang mahirap na bodyguard na yan ay ang asawa niya. Hemp, Sinasabi ko na nga ba? Akala ko pa naman, isa siyang importanteng tao? Binigla ako nyo na. Anong pinagsasabi nyo? Paano ko magiging kapantay si Miss Ku? Ayla, huwag kang gumawa ng kwento. Ako at ang bodyguard na ito ay hindi magkakilala. Bakit? Dahil ba nakita mong isang mahirap na bodyguard ang asawa mo, ay nahihiya ka na? Hindi mo ba tinitingnan kung anong klaseng tao ka lang din? Kuya Liu, dahil bodyguard ka ni Young Master Fu, kaya binibigyan kita ng kaunting respeto. Pero kung kakampihan mo ang janitor mong asawa, hindi na rin kami. Magtitimpi sa iyo. Hindi magtitimpi? Alam nyo ba na ang kinakawawa nyo ngayon ay si Madam Fu? Ano? Si Madam Fu? Ito. Paano posible ito? Mrs. Fu, bakit siya nagtatrabaho bilang tagalinis sa kumpanyang ito? Ganito natin tratuhin si Mrs. Fu. Kung malaman ito ni Young Master Fu, hindi ba tayong lahat ay magdusa ng husto? Kuya Liu, alam mo ba na ang pagpapanggap ng asawa mo bilang Mrs. Fu ay magkakaroon ng malubhang kahihinatnan? Si Kuya Liu, tama? Alam ko. Nakasamahan mo ang asawa ko sa trabaho. Pareho kayong mga bodyguard. Kaya gusto mo akong protektahan, pero hindi kailangang magsinungaling. Ako at si Young Master Fu, 2 beses lang nagkita. Ginang, ay totoo. Si Young Master Fu mismo ang magsasabi sa'yo. Pero, Narinig mo ba? Siya mismo ang umamin. Kay Young Master Fu, walang kahit anong kaugnayan. Ang asawa niya ay isa lang pang dukhang bodyguard. Sabi ko na nga ba, paano magugustuhan siya ni Young Master Fu, isang mabahong tagalinis? Kayo, niloloko nyo ako rito. Ano? Kuya Liu, kung igigiit mong tulungan ang magnanakaw na ito, wag mo akong sisihin. Kung maging walang awa rin ako sa'yo. Pinapayuhan ko kayo. Kung ayaw ninyong mamatay, huwag kayong kumilos ng padalos-dalos. Kapag nalaman ito ni Young Master Fu, ang mamamatay, hindi pa sigurado kung sino. Mga tao, dalhin ninyo sa akin ang 2 ito na walang sinabing tapat at bugbugin ng husto. Young Master Fu, si Mrs. ay inaapi sa kumpanya. Ako, walang kuwenta ako. Halos hindi ko na sila mapigil. Babalik ako agad. Lumiko pabalik. Bumalik sa kumpanya. Sige. Tinawagan mo talaga si Young Master Fu? Ang galing mo namang umarte. Kuya Liu, isang hamak na janitor lang yan. Bakit kailangan mo pa siyang kampihan? Idinamay mo pa ang sarili mo sa gulo. Umarte? Para kanino naman? Akala mo ba, maniniwala kaming lahat na ang janitor na to ay si Madam Fu? Kung totoo man o hindi, darating si Young Master Fu sa loob ng 3 minuto. Malalaman mo rin, di ba? Matigas pa rin ang ulo mo. Kapitan, halos 10 taon na rin si Kuya Liu sa tabi ni Young Master Fu. Ano kung maghintay pa tayo ng 3 minuto? Paano kung totoo nga? Sige, bibigyan kita ng 3 pang minuto. Anong nangyayari? Presidente, medyo traffic sa daan na to. Pero huwag kang mag-alala. May mga tauhan na tayo sa harap para ayusin to. Mabilis na lang to. Ngayon, tapos na ang 3 minuto. Nasaan na si Young Master Fu? Uy, Kuya Liu, kayo ba ni Kuyi? Nagsasama ba kayo sa kama? Nagpakapagod ka pa talagang tulungan siyang umarte. Ang lakas ng loob mo. Huwag mong hiyain si Madam Fu. ganyan ba talaga ang ugali mo? Puro basura ang lumalabas sa bibig mo. Ikaw, Kuya Wang, tingnan mo siya oh. Ano pang hinihintay niyo? Bugbugin niyo ang 2 ito. Pahirapan niyo sila ng husto. Tigil. Tigil? Young Master Fu. Ikaw si Young Master Fu? Young Master Fu, ang babaeng ito ay nagnakaw at kasama pa ang security na yan. Nagpanggap siyang, Madam nyo, parurusahan lang sana namin siya. Sabi mo ninakaw niya ang relo mo.
May ebidensya ka ba? Oo, ang relong ito ay nakuha mismo sa loob ng hinubad na damit niya. Naglakas loob pa kayong hiyain siya sa pananamit niya. Assistant Shu, Narito po. i-check ang CCTV sa elevator. Opo. Young Master Fu, sira po ang CCTV ngayong araw. Dahil may ebidensya na, sapat na siguro to. Di ba? Tama po, Young Master Fu. Sino pa ba ang magnanakaw kundi ang hamak na tagalinis na yan? Sino pa nga ba? Ang madam ko ay hindi kailangan ng sirang relo na yan. Madam? Ano? Ano? Siya ang madam niyo. Ang madam ni Young Master Fu ay ang babaeng tagalinis na ito. Yari na tayo. Paumanhin po, madam. Hindi ko po alam ang inyong pagkatao. Hindi ko po sinasadyang madamay dito. Patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami. Madam, naging bulag po ako. Napakabuti po ng inyong puso. Huwag niyo na po sanang pag-initan ang isang matandang tulad ko. Young Master, hindi po sira ang CCTV. Nakuha ko na po ang footage. Ito po ang nangyari. Ngayon, ano pang masasabi nyo? Young Master Fu. Madam, naguluhan lang po ako. 5 taon na ako sa kumpanya. At laging masipag sa trabaho. Nagmamakaawa ako. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko kayang mawala ang trabahong to. Madam? Madam, nalinlang lang po ako ng pamangkin kong ito. Madam, patawarin niyo kami sa pagkakataon. Mapang-api sa mahina at sip-sip sa nakakataas. Assistant Shu, Narito po. ang mga taong ito, sibakin silang lahat. Madam, parang awa niyo na? Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na po uulitin, madam. Junting. Ganyan kanila inapi? At pagbibigyan mo pa rin sila? Sa tingin ko lang kasi, masyadong madali sa kanila kung sisibakin lang. Ipaalam sa lahat ng pinuno. Sa industriya, i-blacklist sila habang buhay. Ang mga sumunod lang ng basta-basta, maging maingat sa pagtanggap sa kanila. Ang asawa ko, hindi rin papatalo pagdating sa diskarte. Sige, lahat ay susunod sa asawa ko. Tara na. Magtapat ka. Hindi ba't bodyguard ang pinunta mo rito? Bakit naging Young Master Fu ka? Biglaan lang ang pagpapakasal natin noon at hindi ko alam kung ano ang balak mo. Kaya naman, nagpanggap muna ako ng konti. Pero huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi na kita lolokohin pa. Junting. Sa totoo lang, ako rin naman ay, hindi tagalinis. Ako. Young Master, kakabalik ko lang. Ang kliyente ay nasa 8 o'clock bar VIP room at 30 minuto na kayong hinihintay. Mag-usap na lang tayo mamaya. Hello? Miss Kwa, mula nang ikasal ka, kinalimutan mo na ang mga kaibigan mo. Bilis, pumunta ka na rito. Nandito kami sa 8 o'clock bar at hinihintay ka. Dito ay kilala sa pagkakaroon ng maraming gwapo at magaganda. 8 o'clock bar? Ang kliyente ay nasa 8 o'clock bar VIP room at 30 minuto na kayong hinihintay. Hindi ba yan ang lugar na pinupuntahan ni Junting? Ito na ang huling beses na susubukin ko ang katapatan mo. Sige, pupunta na ako. Halika na, halika. President Lee, nakakainis ka naman. Kyuyi, dahil sa iyong masamang babae ka, kaya na-blacklist ang pamilya namin ng pamilyang Ku at bumagsak kami ng husto. Wala akong choice kundi magtrabaho sa ganitong lugar. Oh, Young Master Fu, tuloy kayo dito po sa gawin na ito. Ay, salamat. Ang perpektong lalaki na to. Bakit siya napunta kay Kuyi? Dati naman akong mayamang binibini. Ano bang laban niya sa akin? Young Master Fu, ipagtitimpla ko po kayo ng alak. Mabuti naman, hindi niya ako nakilala. Hoy, Ku-yi, hindi ba iyon ang asawa mo sa flash marriage? Ang mga lalaki ay naglalaro lang sa labas. Normal lang naman iyon. Huwag ka nang masyadong malungkot.
Kung ganoon, normal lang din pala na maglaro ang mga babae. Ay naku, Umalis ka. Hoy, young Master Fu. Huwag ka munang umalis. Halika, halika. Upo ka muna rito. Kararating mo lang aalis ka na agad. Di ba parang hindi maganda iyon? Dapat ay uminom ka muna bilang parusa. Halika, salina ng baso. Bilis. Opo. Young Master Fu, ang inumin niyo po. Koyi, ang lalaki, hinding-hindi mo siya maaagaw sa akin. ay naku, hinay-hinay lang sa pag-inom. Ate, uminom ka ate. Uminom ka muna ate, halika. Pasensya na ha, may asawa na ako. Nasa kabilang kwarto lang siya. May kayakap na siyang magandang babae. Bakit ka pa nagpapakipot dito? Oo nga naman. Tama yun. Dahil lang ba mayroon silang pera? Marami rin akong pera. Wow. Kung sino man ang magpapasaya sa akin, mapupunta sa kanya ang lahat ng perang ito. Hoy, kuya. Matitindi talaga ang mga mayayamang babae ngayon. Marunong silang magsaya. Anong mayayamang babae? Ang nasa loob na iyon ay ang ating young madam. Hindi maaari ito. Kailangang malaman ito ng young master. Ay, young Master Fu. Bakit isang baso lang? Lasing ka na agad? Ay naku, mukhang ngayong araw, wala na tayong mapag-uusapan. Baka gusto nyo, mga boss, mauna na muna kayong umuwi. Ako na ang bahala mamaya. Sasabihan ko si Assistant Shu na ihatid si Young Master Fu. Ay, wala na tayong magagawa. Tara, tara, tara. Young Master Fu, naiinitan ka ba? Tutulungan kitang magluwag. May inilagay ka ba? Sa alak ko? Young Master Fu, mali ang iniisip mo. Wala akong lakas ng loob na gawin yon, di ba? Young Master Fu, tutulungan lang kita. Young Master Fu. Young master, grabe. Itong bagong kasal na mag-asawa, kani-kanyang laro ah. Anong problema? Young master. Ano kasi, nandoon po si Mrs. sa katabing silid. Nag-order ng mga lalaking makakasama niya. Ano? Ay, Young Master Fu. Ang nangyari ngayong gabi. Pagbabayarin kita sa ibang araw. Young Master Fu. Young Master Fu. Kyuyi, sinira mo na naman ang plano ko. Hindi kita titigilan. Mas mabuti pa talaga si Didi. Sa tingin pa lang, mukhang mas malakas na kaysa sa Fujonting na yon. Kung hindi pa nasubukan ni Mrs., paano niya malalaman? Parang lasing na yata ako talaga. Bakit nakikita ko si Fujunting? Siya, ang asawa mo? Madam, sa paningin lang, paano mo mapaghahambing yan? Subukan mo mismo, para mas malinaw sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Dalhin si Madam sa hotel, para hindi malungkot si Madam sa ating gabi at hindi na kailangang maghanap ng ibang lalaki. Bag. Ang bag ko. Kaya pala nagustuhan siya ni Kuyi. Ang asawa na ito, napakatapang talaga. Jonting, nagbibiro lang ako kanina. Huwag mo seryosohin. Lumalabas ang katotohanan kapag lasing. Kailangang paghambingin ni Madam. Ako at ang male model, kung sino ang mas magaling, para manatili sa akin ang puso ni Madam. Tila, ang magandang babae sa pribadong kwarto ay hindi pasok sa panlasa ni Young Master Fu. Madam, nagseselos ka ba? Sa babaeng yun?
Wala akong anumang nararamdaman. Nalason ka ng gamot. Madam? Ang kulang noong gabi ng kasal natin, dapat na nating bawiin ngayon, di ba? Gising ka na? Young Master, Madam, magandang umaga po. Pasok po kayo. Ano to? May auction mamayang gabi. Dahil nakapag-asawa ako ng isang matapang na madam, dapat lang nahayaan ang lahat sa Jiang Province na makilala ka ng husto, di ba? Mag-aayos lang ako. Xiaobin, yung pinapaimbestigahan ko sa'yo kagabi, kumusta na? Nahanap na ni Ma'am. Ang taong naglagay ng gamot kay Young Master Fu ay si Yuan Tian. Si Yuan Tian? Mula nang mawalan ng kabuhayan ang pamilya niya, nagtrabaho na siya sa bar bilang taga-timpla. Pagkatapos niyang gawan ng masama si Young Master Fu kagabi, dahil siguro sa takot na maparusahan, agad siyang kumapit kay President Lee. At sasama siya kay President Lee sa auction mamayang gabi. Sa auction? Nagkataon nga naman. Sige, naintindihan ko na. Madam, kung ayaw mong pumunta sa mga ganoong lugar, hindi na tayo tutuloy. Pupunta ako? Bakit naman hindi? Xiao A. Ayusan mo ako ng pinakamaganda. Ngayong gabi, may tuturuan lang ako ng leksyon. Young Master, sa ayos ni Madam, parang hindi siya pupunta sa auction. Sa halip ay parang handa siyang manira ng lahat doon. Ang lakas ng loob na agawin ng lalaki ko. Ipapakita ko sa'yo kung paano mo ipapahamak ang sarili mo. Para sa auction ngayong araw, gusto kong magkahiwalay tayong pumunta doon. Hindi pwede. Sobrang ganda mo. Paano kung yung mga matatandang lalaki doon ay magkaroon ng masamang balak sa'yo? Anong gagawin ko? Asawa ko, pumayag ka na kasi sa gusto ko, malalaman mo rin ang dahilan mamaya. Ang bait mo talaga, mauuna na ako. Kapag naglambing na si Mrs., natutulala na ang ating amo. Lagot na. Siguradong magiging under. Tuo sa asawa sa hinaharap. Wala nang lunas to. Hoy, mga brad. Ito pala ang bago kong girlfriend. Si Yuan Tian. Halika, bumati ka sa kanila. Kumusta po, President Liu? Kumusta po, President Yan? Maganda ang babaeng to, maganda rin ang katawan, swerte mo naman, matanda ka na eh. Ha ha ha. Uy, sino ang babaeng yan? Ang ganda niya. Nagmistulang lantang bulaklak ang lahat sa ganda niya. Kuya, ikaw na naman. Lagi mo na lang akong inaagawan ng eksena. Ngayon ko lang nakita ang binibining ito ah. Mag-isa ka lang ba? Gabi ito ng charity, may napupusuan ka na ba? Bibilhin ko para sa'yo, pero bago yan, uminom muna tayo. Hindi ka sumama sa akin dahil lang sa matandang lalaking ito. Paano nila ako matatalo? Pasensya na po, kasal na ako. Mabuti naman at ganyan. Ay, oo nga pala, Young Master. Ito ang lounge na inihanda ng organizer. Ilista mo ang mga pangalan nila? Sino mang magtangkang lumapit sa asawa ko? Hindi na makikipagtulungan ang grupong Fu sa kanila. Ha?
Hindi naman kayo magkasamang dumating. Tingin ko hindi naman maayos ang relasyon niyo ni Young Master Fu. Pinapayuhan ko kayong lahat na huwag nang magsayang ng oras. Ang babaeng ito, isa lang siyang janitress. Kahit pamakuha niyo siya, araw-araw niyo namang amoy ang disinfektante ng banyo. Hindi ba kayo nadidire? Teka lang. Ano ka mo? Janitress? Oo, ay, hindi niyo ba alam? Mga kargador din ang mga magulang niya, at isa lang siyang hamak na tagalinis. At ang fiancé niya, dahil sa sobrang hirap nila, iniwan na siya. Walang patutunguhan ang mga hampas lupa. Akala ko pa naman ay anak mayaman siya. Haay. Buisit, sinayang lang ang oras ko. Alis na tayo. Kuyi, mukhang pati si Young Master Fu ay kinahihiya ang pagiging janitress mo, kaya ayaw kanyang makasama rito. Matagal mo na palang alam ang pagkatao niya? Oo naman. Sinadya mo ba yung ginawa mo sa kanya kagabi? Sinasadya ko to. Ano naman ang magagawa mo sa akin? Huwag kang magmadali. Malalaman mo rin agad. Kuyi, binabalaan kita. Huwag mong isipin na dahil kumapit ka kay Young Master Fu, ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Kayong dalawa ay hamak na mag-asawa lang sa panlabas. Sa pagdalo ni Young Master Fu, ayaw pa rin niyang makasama ka. Sa tingin ko ayaw niya lang talagang mag-public, balang araw ay itatapon ka rin niya palabas. Mga Ginoo at Binibini, ang auction ng alahas ngayong araw ay magsisimula na. Ang unang item ay dinala ng isang misteryosong tao, isang kwintas na may pulang hiyas, ang Hot Love. Sa mga interesado, maaari na kayong magsiupo. Wow, ang hot love pala to. Matagal ko na tong gustong makuha. Ngayong araw, dapat makuha ko to. Maiwan na kita. Kyuyi, dahil gustong gusto mo yan, hinding-hindi ko hahayaang makuha mo yan. President Lee, gusto ko rin po yan. Bilhin mo yan para sa akin. Sige na. Sige, pero ngayong gabi. Lahat ay susundin ko. Ang panimulang presyo ay 300,000 piso. Ganoon kababa? Ang kwintas na ito, ngayon ko lang narinig. Hindi gaanong malinis ang hiyas, makatuwiran na ang presyong ito. 1,000,000 piso. Young Master, mukhang gustong-gusto po ng asawa niyo ang kwintas na iyan. Kung ganoon, lahat ng hiyas ngayong gabi ay bilhin ninyo at ibigay sa kaniya. President Lee, 1,500,000 piso. Naglakas loob kang makipag-agawan sa asawa ko? Assistant Shu. 5,000,000 piso. Sino ba ang babaeng iyan? Grabe siya gumasta. Halatang anak siya ng mayamang pamilya. Bakit hindi ko pa siya nakikita sa Jiang Province? Kuyi, may ganyan ka ba kalaking pera? Nagsasalita ka lang ng kung ano-ano. Ang apelido niya ay Q. Baka naman siya ang anak ng pinakamayamang pamilyang Q. Posible. Kailangang makilala natin siya mamaya. Bago pumasok sa auction, dumadaan muna sa pagsusuri ng pera. Maliit lang ang pamilya mo, kaya normal lang na hindi mo alam iyon. Ikaw. President Lee, gusto ko rin po ang isang iyon. Yuan Tian, totoo bang tagalinis lang siya gaya ng sabi mo? Pero sa nakikita ko napakalaki niyang gumasta. Kung siya nga ang anak ng pinakamayaman, paano pa ako makakagalaw dito sa Jiang Province? Di ba sinabi ko na sa inyo? Ang mga magulang niya ay mga basurero lang. Ang tinitirhan nilang bahay ay squatter area na hindi titirhan kahit ng aso. Nitong huli lang, humanap siya ng mayamang matanda, kaya may kaunting pera lang siya. Sana sinabi mo agad na mayaman ang kasama niya. Uy, Miss Ko, mas interesado ako sa mga babaeng may asawa na. Huwag ka na doon sa matandang iyon. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin? President Lee. President Lee, wala akong hilig na manood ng horror movie bago matulog. Teka, ano ang ibig niyang sabihin? Sinasabi niyang pangit ang itsura niyo. May hihigit pa ba sa presyong ito? Hoy, masamang babae ka. Binibigyan na kita ng pagkakataon na ayaw mo pa? Hanggat narito ako. Hindi ka makakakuha ng kahit ano rito. 10 milyon. Di ba mali ito? Itong ruby na halagang 100,000, paanong tumaas ng mahigit 1,000 beses? Itong mundo ng mayayaman ay talagang baliw na. Young Master, mukhang gustong-gusto talaga ng misis. Baka gusto niyo siyang tulungang makuha ito. Kung kayo ang kikilos, siguradong walang mangangahas na lumaban sa inyo. Huwag na, sa ginagawa niyang yan. Siguradong may sarili siyang dahilan. 20 milyon. Ay, bruha ka.
Ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Gusto mo na bang mawala sa mundo? Kuyi, si President Lee ay boss ng isang malaking kumpanya. Kahit gaano pa kagaling ang asawa mo, sayang at mukhang sa labas lang maayos ang relasyon niyo. Kapag kinalaban mo si President Lee, sa susunod dito sa Jiang Province, baka kahit trabaho ng tagalinis ay wala kang mahanap. Hindi na makataas ng presyo. Puro daldal lang naman. Ikaw, President Lee, tingnan mo ang yabang niya. Taasan mo agad ang presyo. Ibigay mo ang pinakamataas na presyo. Tingnan natin kung makapagyabang pa siya. Ay, isa lang naman itong ruby na mumurahing bato lang. Lugi na ako kapag itataas pa. Mabuti at naiintindihan ni President Lee. Yuan Tian, mukhang sa pagkakataong ito, tatalunin kitang muli. Kyuyi, nananaginip ka yata. President Lee, basta't nakuha mo ito para sa akin, yung hiling mong magkaroon tayo ng anak, papayag na ako. Talaga? Ha 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 ha. 50 milyon. Mayroon pa bang magbibigay ng mas mataas na presyo? 50 milyon sa unang pagkakataon, 50 milyon sa ikalawang pagkakataon, 50 milyon sa ikatlong pagkakataon. Sige po, itong ruby ay sa inyo na. Koyi, yung konting perang binigay ng asawa mo, ay kulang no? Ang katulad mo, ang lakas ng loob na lumaban sa aming mga nasa taas, mukhang hindi mo alam ang lugar mo. Kyuyi, tapos na ang auction pero nagnanakaw ka pa rin ng harap-harapan, di ba? Hoy, hamak na tagalinis ka lang? Akala mo ba palengke to? Nag-aagawan ka ba rito ng murang gulay? Naglakas loob kang hiyain ang asawa ko sa harap ng madla. Wala ba akong halaga rito? Assistant Shu. Pipigilan ko po sila agad. Mga Ginoo at Binibini, siya ang nagmamay-ari ng ruby. Siya mismo ang mag-aabot nito sa nakabili. Koyi, sa'yo talaga ang ruby na to? Niloloko mo ba ako? Kaya pala nakikipag-unahan ka sa akin. Nag-aalok ka ng presyo para sa sarili mong gamit para lang itaas ang halaga nito. Salamat na rin sa pagsuporta ninyong dalawa. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Mukhang gusto mo nang mapahamak. Kusa kayong nagtaas ng presyo kanina, hindi ko kayo pinilit na bumili. Nabalitaan ko Aray, na ang pondo ng Lee Group kamakailan ay may problema. Siguradong ang pagpapasikat mo sa babae ay lalong magpapalubog sa inyo, di ba? Tingnan mo nga ang sarili mo. Isang hamak na langgam sa mundong ito. Sa mga bagay ng mataas na lipunan ay wala kang alam. Pwede kaming hindi magbayad kahit kailan, at ang makukuha mo lang ay ang kakarampot na kaawa-awang deposito lang. tama, sinasabi ko sa iyo. Ikaw, kunin mo na yung maliit na deposito mo at ibili mo na lang ng maayos na paglalagakan mo. Sinisiguro ko sa iyo, hindi mo na aabutan ng bukas. Hindi ko kailangan ng deposito nyo. Dahil hindi nyo magagawang sumuway sa usapan. Atin pong batiin ang ating misteryosong panauhin, ang nagmamay-ari, ang anak ng pinakamayaman, Miss Kue. Anak ng pinakamayaman? Ang anak ng pinakamayamang tao? Siya ba talaga ang anak ng pinakamayamang tao? Hindi nagpapakita sa publiko ang anak ng pinakamayaman, pero napakaganda niya pala talaga. Young Master, hindi ko akalain na ang asawa mo ay isa palang makapangyarihang tao. Teka, bakit siya? Noong nagpakasal kami, nabanggit niya ngang anak siya ng pinakamayaman, pero dahil sira-sira ang bahay niya noon, akala ko nagbibiro lang siya. Young Master, hindi kaya nagsisinungaling lang siya para lang makaganti? Walang hiya ka. Gusto mo ba akong ipahamak? Sinabi mo pang janitor lang siya. Dahil sa iyo, nakalaban ko si pamilyang Cutie. Nagpapanggap lang siyang anak ng mayaman. Sanay na siyang manloko. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Tingnan nyo ang kilos at ganda niya. Hindi yan makikita sa isang janitor lang. Tingnan nyo ng mabuti. Sige, tingnan nyo. Nakakita na ba kayo ng anak ng pinakamayaman na magpapakababa para maging janitor? Kayo naman, ngayong araw ay napaniwala kayo na ang isang janitor ay anak ng mayaman. Hindi ba kayo natatakot na baka kayo ang maparusahan ng tunay na anak ng mayaman? Sa bagay, may punto ka. Ang anak ng pinakamayamang tao ay isang napakataas na nilalang, makapangyarihan sa lahat. Paano siya magiging isang janitor lang? Nababaliw na ba itong si Kuyi? Ang lakas ng loob niyang pumunta sa auction at magpanggap bilang si Dalagang Kuye. Hoy, Kuyi, magkano ba ang ibinayad mo sa host na ito? O kung anong ginawa mo sa kanya para kumampi sa'yo? Hoy, ang lakas ng loob mo na dito pa sa harap ng lahat makipagsabuatan para lukohin ako? Anong pinagsasabi mo? Sino ang nangangahas na bastusin ang anak ng pinakamayamang tao? Ma'am, paumanhin po.
Huli na ako nang dumating. Ang president ng Auction Association? Siya na ang may pinakamataas na katungkulan sa buong Auction Association pero yumuyuko siya sa isang janitor? Anong janitor ang sinasabi mo? Para maging ganito kagalang ang isang president, siguradong siya ang anak ng pinakamayamang tao. President, baka nagkakamali lang kayo ng kinakausap. Janitor lang siya na mabaho. Paanong mangyayaring siya ang anak ng pinakamayaman? Si Miss Ku, ang siya namang pinakamalaking negosyante sa likod ng auction na ito. Taon-taon ay 100 milyong piso ang personal kong dinadala sa pamilyang Ku. Kahit sino pa ang magkamali ako, hinding-hindi kay Miss Ku. Siya nga talaga ang anak ng pinakamayaman. Ang galing niyang magtago. Talagang magkatulad nga sila. Bagay na bagay silang dalawa, parehong mahilig maglihim ng pagkatao. Paano nangyari to? Siya nga talaga ang anak ng pamilyang Kuin. President Lee, sinabihan na kita noon pero ayaw mong umatras. Hindi ka naniwala. Ngayon naniniwala ka na ba? Miss Ku, ano po ba ang sinasabi niyo? Nakuha ko ang hiyas niyo, sobrang saya ko kaya. Ikaw na masamang babae ka. Muntik na akong mapahamak. At makabangga sa anak ng pinakamayaman dahil sa'yo. Malika, Ano po? hindi lang muntik na makabangga, kundi nakabangga mo na talaga. Sa lipunang ito ay pantay-pantay ang lahat. Walang mataas o mababa. Ang mga mapagpanggap na negosyanteng katulad mo, ang pinakaayaw naming maging katuwang sa pamilyang Q. Ang anak ng pinakamayamang tao? Ibig sabihin nito ay tatanggalin na sa industriya si pamilyang Lee. Tatanggalin ni pamilyang Kuo si pamilyang Lee. Sino pa ang maglalakas loob na makipagtulungan sa kaniya? Talagang ginusto niya ang nangyari sa kaniya. Miss Ku, ang masamang babaeng ito ang nag-udyok sa akin. Nagmamakaawa ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Kyoyi, anak ng pinakamayamang tao? Kasalanan ko. Hindi ko nakita ang katotohanan. Naging mangmang ako. Hindi ko dapat sinubukang makipag-agawan sa iyo. Ikaw, tingnan mo naman ako sa kalagayan ko ngayon. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo naman ako ng pagkakataong mabuhay, please. Nagmamakaawa ako. Parang awa mo na Binigyan na kita ng pagkakataon, pero pinili mong magmatigas, ayaw mong magbago. Kapag pinatawad kita ngayon, sa susunod ay mas magiging malala ka pa. President Lee, lagi kang nakikipagtulungan kay Young Master Fu. Kahit natanggalin pa kami ni pamilyang Ku, basta hindi siya samahan ni Young Master Fu, may pag-asa pa rin tayo. Young Master Fu? Oo, may Young Master Fu pa. Nagagawa mo pang umasa sa asawa ko? Si Young Master Fu ay asawa. Anya, gaano pa karami ang itinatago mo sa akin? Asawa niya si Young Master Fu? Alam mo na ba ito noon pa? Pero hindi siya sinamahan ni Young Master Fu na pumunta rito. Sa tingin ko ay wala talagang nararamdaman si Young Master Fu para sa kaniya. Hindi sigurado kung kakampi si Young Master Fu sa panig niya. Wala akong nararamdaman para sa asawa ko? Bakit hindi ko yata alam yan? Kamusta, Young Master Fu? Hindi. Young Master Fu, hindi ko talaga alam na asawa niyo po pala siya. Huwag niyo po sana akong seryosohin. Patawarin niyo po ako. Huwag niyo pong itigil ang ating pagtutulungan. Depende sa asawa ko kung ititigil. Under ako sa asawa ko. Tapos na. Tapos na ang lahat. Kyoyi, bakit pa lahat ng swerte ay napupunta sa'yo? Bakit ikaw pa ang anak ng pinakamayaman? At ikaw pa si Madam Fu? Bakit kahit ganyan ka na, ayaw mo pa rin akong tantanan? Inagaw mo ang lalaking walang kwenta. Nagpanggap ka bilang ako, at paulit-ulit mo akong siniraan. Ang dahilan kung bakit ka naghihirap ngayon ay dahil lahat yan sa sarili mong gawa. Kahit palayain pa kita ngayon, si President Lee, ay siguradong hindi ka mapapatawad, di ba? Ang nangyari sa akin ay dahil sa lintik na kasalanan mo. Mga tauhan, paalisin sila rito. Dahil sa iyo. Dahil sa iyo. Bitiwan niyo ako. Bitiwan niyo ako. Bitaw. Kyoyi, dahil gusto mo akong tapusin, sisiguraduhin kong hindi ka rin magiging masaya. Junteng. Ilayo niyo sa akin ang baliw na ito, dalhin sa batas. Mabuti at maayos ka lang. Dalhin siya sa ospital. Doktor, kumusta na siya? Bakit hindi pa siya gumigising?
Tumayo ka na riyan, huwag ka nang magpanggap, nakaalis na si Madam. Ganoon ba kasama ang pag-arte ko? Hindi naman sa masama ang pag-arte mo. Pero dahil sa dami ng taon na magkakilala tayo, hindi ko ba malalaman? Hindi ka naman talaga masasaktan ng boteng yon. Bakit kailangan mo pang gawin ang lahat ng ito? Ngayong naayos na niya ang lahat at nakapaghiganti na rin siya. Dahil mabilis kaming nagpakasal, posible ring mabilis kaming maghiwalay. So, ang ibig mong sabihin, wala kang kasiguraduhan sa kanya? Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Anong sinabi mo? Doktor, ano na ba talaga ang lagay ni Junting? Sabihin mo sa akin. Ang totoo, kakayanin ko. Tungkol sa kondisyon ng amo, hindi nyo pwedeng sabihin kay Madam kahit isang salita lang. Ma, parang mawawala na si Junting. Parang mawawalan na ako ng asawa. Senyorito, talagang epektibo ang paraang ito ninyo. Tinawag ng ginang pati ang mga magulang niya. Dumating pa ang maraming eksperto. Talagang may lugar ako sa puso niya. Oo nga ay titingnan ko pa ulit. Munting senyorito. Bakit? Bumili si ginang ng napakaraming bulaklak para sa inyo. Medyo romantiko pa nga. Senyorito, ang daming bulaklak corona. May nakita pa ako ng maraming mga ID badge. Ang nakasulat ay org. Samahan ng pagdodonate ng mga organ. Tagapangasiwa ng punerarya. May isa pa. Ano pa? Oh. Eksperto sa konsultasyon sa insurance sa biglaang sakuna. Ano? Uy, senyorito, hindi ka pwedeng bumangon. Mabubuking tayo. Kapag hindi ka pa bumangon, inihanda na ni Ginang ang one-stop na libing ko kumpleto na lahat. Pero, tayo. Assistant Shu, kanino ka ba nakikipag-usap? Wala naman. Baka nagkamali lang ng dinig si Ginang. Hahaha. Dr. Zhao, kapag huminga na ng huli ang asawa ko, ay agad lahat ng mga organo niya puso, atay, palibaga, bato, pati dugo at mga buto, idonate na lahat. Ginang, wala man lang kayong ititira para kay senyorito? Madam, wala ka talagang itinira para sa amo ko, ano? Iwan mo na lang ang bato niya, mahina na ang bato niya. Ako. Pagkatapos makuha ang lahat ng bahagi ng katawan niya, siguro ay wala nang matitira sa kanya. Pagkatapos ay dalhin niyo na siya, agad sa punerarya para makremate siya. Gawing singsing na diamante ang abo niya. Gusto ko ay 3 karat. Mahalaga pa rin po kayo kay Madam. Gusto ka pa rin niyang isuot sa kamay niya, di ba? Para sa susunod na kasal ko, hindi ko na kailangang bumili ng singsing. Oh. Noon pa ay ibinili na siya ni pamilyang Fu ng maraming insurance. Ako ang unang tagapagmana, ilipat niyo na ang lahat sa akin. Masyadong mahal ang mga male model ngayon. Halos di ko na sila kayang buhayin. Wala ka na ba talagang nararamdaman para sa akin? Di ka na magpapanggap? Paano mo nalaman? Miss Ku, nagpapanggap lang si Young Master Fu? Mauna na ako. Fu Junting, nagpapanggap ka pala ha? Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Mula nang ikasal tayo, lagi mo akong itinatago. Lahat ng problema ay mag-isa mong dinadala. Kasi ay, nag-aalala lang ako na hindi mo na ako mahal. At aalis ka na matapos mong makaganti. Dahil lang doon? Oo. Makinig kang mabuti. Mahal kita. Ikaw lang ang gusto ko habang buhay. Ha 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 ha.